Flight na nga pala ni Tata for today's video, kaya sa susunod na vlogs ay kami na lang tatlo yung lagi nyong makikita kasi iiwan na kami ni Tata guys. Hindi na talaga siya mapipigilan dahil naka-empake na siya and everything. Of course, early in the morning ay gumising si Inday yun kaya bumaba na rin ako. Kagabi nga dahil ako yung nagpapatulog ng aking mga alaga, supposed to be ay maglilinis pa ako bago matulog. Pero ewan ko ba yung katawan ko ngayon ay sobrang nanghihina na siya guys, na every time na nandun ako sa bed ay parang wala na, gusto na ring matulog ng aking katawan, sumasakit na yung aking mata. Heto, kung nakikita nyo na sobrang kalat yung aming kusina dahil hindi ako nakapaglinis last night. Ano yung pakiramdam guys na marami ka pang plano pagkatapos matulog ng iyong mga alaga ay ito yung gagawin mo, ganito, ganyan. Pero wala na, nakakagising ako ng mga 12. Kasi nga guys, yung tulog time nila ni Matt at saka ni Lily ay 7 to 8 p.m. Supposed to be, makakatulog na yun sila mga 9 guys, kaya kailangan ko nang bumaba at maglinis-linis. Alang yung nangyayari ay nakakatulog din ako kasama nila, kaya pagising ko mga 12 na or kaya 1 a.m. Tapos nung nakagising ako ay chinek ko kung nasaan si Tata. Nandito pa pala siya sa kanyang office guys, nagtatrabaho pa rin siya kasi maraming siyang backlog na kailangang tapusin. Iwan ko lang pala si Lily dito sa kanyang crib kasi nga dito banda ay mainit na guys, dahil pagising ko kanina ay dumiretso ako sa labas, kumuha ako ng kahoy para makainit na kami dito sa fireplace. Kung hindi nyo alam, hindi po kami nagagamit dito ng heater kasi napakamahal ng aming bayaran. Ito nga pala yung mga sweet na ipapadala ko kay Tata, hindi niya alam na ilalagay ko to sa kanyang bag in case magutom siya. Meron siyang matiti ba? Mas maalala niya kami, Charis. Guys, ito yung mga nakuha ni Matiti sa kanyang trick or treat kasama si Ate Daria. Of course, bigyan din natin ng ayuda si Tata, no? Para naman maalala nyo yung kanyang anak dito. And of course, ma-surprise din siya, no? Na meron akong nilagay sa kanyang bag-bag. Ito nga pala yung lagayan ng kanyang passport para in case na kailanganin niya na ay makuha niya agad. King of Tata, nandito pa nga pala dito sila sa bed. And then, ito na nga si Matt, I think gising na siya. Ayan, kailangan na natin yan siyang linisan yung kanyang mga sugat. Nasabi ko sa inyo last time na nagpa-doktor kami, ito na nga yung niresita ng doktor sa kanya. Binigyan siya ng parang betadine sa atin at saka balm. Makikita nyo mamaya yung balm. Tapos sabi ng doktor ay before daw lagyan ng betadine ay linisan daw nitong octanisip. Kung tawagin sa atin ay alcohol. Tapos ang rason nga pala bakit nagkaroon si Matt na ganyang yung tawag nila, yung athlete sport daw, sabi niyo sa comment section. Ang doktor ay dahil daw yan sa kanyang bagong shoes. Diba guys, last time ay bumili kami ng bagong shoes sa kay Matt dahil lumaki yung kanyang paa. For nung unang lagay ko nitong mga niresita ng doktor na betadine at saka balm para sa kanyang sugat ay nag-okay-okay naman siya guys. Buwang beses nga sa isang araw kung nilalagyan ng medisina yung kanyang mga paa. Hopefully ay okay na talaga to siya kasi ayokong magkaganito siya na wala si Tata. So ko lang ay healthy kami, wala kaming dinadamdam kasi alam nyo naman hindi ako marunong mag-commute, hindi maglalakad ako. My goodness, ganito talaga yung aking buhay na hindi nasanay, na walang karamay, ganon. Diba, mapaparap ka naman talaga sa mga sitwasyon na ito. But anyway, nilagyan ko na yan siya ng betadine. Yan yung kulay ng betadine dito. Then pagkatapos, lagyan ko siya ng ganyan ng tape para hindi siya malapta-lapta kung saan siya maglakad-lakad itong si Matt ba. Alam niyo naman na napakakulisaw nitong batang to. Tapos nga ng lahat-lahat, ayan na, nakabihis na siya. Kukuha na nga daw siya ng kanyang mga laruan dahil bababa na kami. Of course, dahil maaga pa dito, mga 7 pa, ay hindi ko pa muna gigisingin itong si Baby Damulag ko. Ako na to siya bibigyan ng kanyang coffee para naman musiga yung kanyang mga mata. Yun naman na napaka-arte niya na hindi siya gigising pag wala daw siyang coffee sa kanyang giliran o pongkol yard. But anyway, dahil mahal ko siya, kailangan ko siyang alagaan. Ito naman yung si Bordagol ay bababa na daw siya kasama yung bagong bigay ni Tata. Ulu-uluhan na siya guys kasi aalis baya si Tata, no? Tapos binibigyan na siya ng mga laruan ni Alex dati. Ayan, kay Alex yan dati guys. Binibigay na sa kanya. Yung hilig ni Alex ngayon, whole day sa computer siya pag nandito siya sa amin. Diba, kapatid si Alex, manamarites ko na yung buhay niya. Ito na nga, nandito na tayo at atin ang bibihisan itong si Cordapia. Sabi ko nga kay Matt na umupo ka muna dyan at manood ka ng Paw Patrol kasi gustong-gusto nila yung Paw Patrol. Silang dalawa ni Lily guys, gusto na rin ni Lily yung Paw Patrol na si Sky. Dahil tapos ko na siyang nabihisan, ready to go to school na yan siya. Si Lily na naman itong aking papalitan ng kanyang diaper. My goodness talaga tong si Lily. Kung kailan ko pa naman siya bibihisan ng kanyang leggings ay palagi siyang nagbaglumba guys ba. Hindi ko alam sa Tagalog. Basta ayokong naiinis talaga ako pag ganito yung sitwasyon ko lagi guys sa kanya. Ganyan siya pag binibihisan ko siya ng
pants. Gusto niyang mag-ano, hapa. Minsan, naiisip ko na lang yung dumbbell ni tata, ilalagay ko sa kabilat kanan niya yung kanyang mga kamay ba, lalagyan ko ng mga dumbbells para hindi siya maka-change position kasi nahihirapan ako sa paglagay ng kanyang pants or kaya leggings. Yun naman na hindi pwedeng walang leggings dito kasi napakalamig. Marami pa kaming time ay sasamahan ko sila na manood ng kanilang paboritong Paw Patrol. Dahil tapos ko na siyang nabihisan, tinanong ko si Kuya Matt niya kung gusto niya bang tumabi kasi alam nyo naman, nagsiselos pa yan siya guys. Kaya of course, inimbitahan ko siya, no? Hindi lang naman isa yung anak ko. Dalawa. As in, dalawa. Ayan na, Kuya Matt, come here to Mama Love. Ayoko namang magselos yung baby ko. Uy, tingnan nyo, napaka-ano niya, oh. Ano nyo ba minsan, guys, naawa ako kay Matt dahil kay Lily na lang ako lagi nakaawa. Tinatry ko talaga yung best ko, especially pag natulog pa itong si Indayon or kaya hindi pa siya umiiyak, nilalagay ko siya sa crib. Tapos, alaro ko naman itong si Matiti. And of course, guys, meron yan silang breakfast sa school at meron din silang dinner or lunch. Pero kahit meron silang breakfast sa school, ay tinatanong ko pa rin siya kung gutom ba siya at papakainin ko siya kung ano yung gusto niya. Heto, habang nanonood kami, ay naglalambingan kami ng harutan at saka kumakain. Ito naman si Lily ay gustong-gustong kunin yung pagkain ng kanyang kuya. Isip na kayo next vlog, guys. Kami ng tatlo yung lagi niyong nakikita kasi wala na kaming kasama. Yung mga alaga ko na lang. Yung aking boardmate na yung baby damulag ko ay ready to flight na. Tapos nga ng half hour, nilagay ko na si Lily sa crib kasi kailangan ko ng palitan tong nilagay ko kay Matt na betadine ba. Lalagyan ko na siya ng balm. Ito yung laging ginagawa ko everyday na papunta siya sa school. Kailangan pagising niya pa lang ay nilalagyan ko na siya nito. Kasi dapat malagyan ko din siya ng balm, guys, kasi betadine alone will not heal the wound. O diba? English yarn. Basta guys, yun na yun. Pag betadine lang, hindi siya magda-dry yung skin. Magbasa lang siya, guys. What's akong baaba ang basa? Dito na nga ako dumiretso sa kusina pagkatapos kong gamutin yung sugat ni Matt kasi nga kailangan ko nang gumawa ng kape ni Kapre. Yung bang kapre ko, guys, yung nakakasimhot na siya ng kape ay gumigising siya agad. Automatic, hindi naman, joke lang. Kaya ewan ko muna tong mga alaga ko dito sa baba. Yung baby ko muna yung sikasuhin ko sa taas para gumising na ito. O diba, gising. nga pa yarn. Ito na yung last gising niya dito sa bed, last morning hugging. O diba, malamig daw yung kamay ko. Wag mo daw ilagay dyan kasi nagigising siya. Dapat talaga siyang planong gumising. Ilagay ko daw sa kanyang utak para malamigan kasi init daw yung utak niya. Anyway, wala siyang choice kasi mag-alas 8 na kaya kailangan ko na siyang gisingin. And of course, haghagin din, no? Kasi last time na to. Wala na talaga, guys. Alis na talaga si tata. Wala na akong aawayin. Alam niyo yung feeling na pag nandito siya ay lagi mo siyang inaaway. Tapos pag wala siya ay napakasad naman ang buhay. But anyway, ganito talaga yung life natin, no? Kailan mawawala yung isang tao, doon lang natin mafe-feel na you miss them. Sana all. But anyway, guys, ito na lang. Kailangan magmahalan, ganun. Yan ni Mihaw, guys, na part daw yan siya ng life namin. Yung laging nag-aaway. Kasi boring daw yung kanyang araw pag hindi ko siya inaaway. Tapos ako naman, pag wala akong gagawin, yung aawayin ko na lang siya lagi. So ngayon, nawala na siya, oh. Labing-labing lang muna kami, guys, kasi next time baka iyak-iyak na yarn. Ayun ako, guys, mabilis lang naman yung panahon. I mean, yung 2 weeks lang naman siya doon sa Africa. Babalik lang din naman siya agad. O, diba, agad. Kaya lang 11 hours to 12 hours yung kanyang flight. Para na din papunta sa Pilipinas. Sabi ko nga sa kanya, bakit hindi na lang tayo papunta sa Pilipinas? Nga niya, wala daw siya doong business sa Pilipinas. Next year na lang kasi wala pa daw akong karta. I mean, yung aking resident card ay expired pa, guys, kaya hindi ako makakasama. Anyways, November naman yung aking resident card. Pwede ko nang makuha. Kaya pwede na kaming lalipad soon. Oh my God! See you again! Hindi niya alam, nag-record pala ako. Sabi nga niya, guys, na, oh, bakit record na naman? Kahit ano na lang, pinagre-record ko. Ano daw siyang privacy? Dahil pumasok na nga siya sa kanyang lungga, yung tambayan niya, guys, for 2 hours. Bahala na yan siya dyan. Total, last day naman niya dito sa bahay. Heto na nga't mag-skincare na tayo. As always, tinatry ko talagang mag-skincare kasi nakikita ko na nag-change na yung aking face lash. Kasi nga, di ba dati, hindi ako nag-change care, nag-skincare. Wala lang akong pakialam sa aking face. But ngayon, nakikita ko na talaga na glass skin na. Chariz!